Good morning, Jerry. Paano ngayon magiging sistema dun sa mga paaralan na may mga evacuees pa rin pero gagamitin na ng mga estudyante, Jerry? Yes, amigo, magandang umaga. Ayon sa DepEd Bicol ay merong mangyayaring shifting or merong yung mga doon sa mismong nakatala doon sa eskwelahan ay sa umaga sila magpe-face to face at sa hapon naman ay modular. Samantalang yung mga evacuee naman ng mga bakwit o yung mga estudyante na nanatili doon sa evacuation center, sila naman yung sa hapon ay face to face at sa umaga sila yung gagamit ng module para tuloy-tuloy yung pag-aaral nila ngayong nagsimula na ang pasukan dito sa Bicol Region. Ayon kay Department of Education o DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, tinatayang nasa 15,000 learners ang sasailalim sa blended learning ngayong pagsimula ng pasukan dito sa Bicol Region. Ito ay mga estudyanteng patuloy na nanatili sa may evacuation center sa 16 na eskwelahan, ginagamit na pa rin bilang evacuation center. Nananatili pa rin kasi sa alert level 3 o mataas pa rin na aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. These 15,000 for the province of Albay will be doing the modular combined with face-to-face and other learning modalities. Amigo, magkakaroon ng shifting sa mga paaralang ginagamit na evacuation centers. Isang shift para sa mga batang bakwit at isa pang shift para naman sa mga estudyante na nakatalat talaga sa paaralang na ginawang evacuation center. Ipapatupad ang ganitong sistema, partikular sa mga paaralang pinaglipatan sa mga mag-aaral mula sa dalawang eskwelahan sa sakop ng 6 km permanent danger zone, ang Calbayog Elementary School sa Malilipot at Magapo Elementary School sa Tabaco City. Kasama rin dito ang mga eskwela na nasa 7 to 8 extended danger zone. In some of the schools being used as evacuation centers. Una, meron tayong tinatawag na distance learning or blended learning. Umaga, yung dating occupant ng school pwedeng mag face-to-face, half day. Then in the afternoon, they will be given the modules. Yung evacuees naman, pag morning naka-module, pag hapon naka-face-to-face. Amigo, meron din ginawang makeshift classroom ang DepEd para sa mga estudyanteng evacuee kung kukulangin ng mga classroom. Sa tent naman ng DSWD, pansamantalang nanunuluyan ang pamilyang evacuee, subalit nasa loob pa rin ang compound ng mga eskwelahan. Yan balita mula sa Bicol. Balik sa iyo, amigo. Jerry, ibig sabihin yung mga classroom na ginagamit at na tinutuluyan ng mga evacuees, bakante na yon ngayong araw ng pasukan na Jerry. Yes, amigo, bakante na yung mga eskwela o mga classroom na ginamit na bilang evacuation center dahil nga nagkaroon na ng tent ng DSWD para doon pa samantalang manatili yung mga pamilya na nanatili pa rin dun sa mga evacuation center. Pero nandun pa rin sa loob ng compound ng eskwelahan yung mga evacuee, amigo. Sapat naman yung mga tent ng DSWD para sa mga kababayan natin na nandoon na Jerry? Yes, amigo, sapat naman yung tent ng mga DSWD o doon sa mga pamilya na residente at yun doon sa DepEd Bicol. Kung kukulangin man yung classroom, ay magkakaroon ng makeshift na classroom. Sa tent naman, magkakaroon ng klase, yung mga bakwit doon sa mga evacuation center, amigo. Oo, bilang panghuli, Jerry, ano na ba update natin sa Bulkang Mayon? Hindi pa rin ba binababa sa alert level yung Bulkang Mayon at mataas pa rin ba yung posibilidad na pagsabog o pagputok niya na, Jerry? Amigo, ayon sa uling pakikipag-ugnayan natin sa PBOX, ay yung posibilidad na malakas na pagsabog ng Bulkang Mayon ay mababa na. Pero hindi inaalis ng PBOX na pumutok pa rin yung bulkan dahil mataas pa rin ang aktibidad na pinapakita ng Bulkang Mayon hanggang sa ngayon, amigo. Kaya hindi binababa sa alert level 3, amigo. Alright, maraming salamat. Jerry Galicia, nag-uulat ng live.